tanging talagang ang gawin na lang ninyo, mga mapapayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, perjuicio. Dahil hindi pinagbigyan ng Senado ang umano'y kahilingan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagutin yung mga gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy nga ang impeachment trial. Ayon sa Senate Majority, hindi malinaw kung saan daw kukunin yung pondo para rito at kung paano maipapaliwanag sa Commission on Audit. Alamin natin ang detalye sa report ni Jason Rubico. Isang liham umano mula kay Vice President Sara Duterte ang humihiling sa Senado na sagutin ang gastusin sa pagkain at inumin ng defense team, staff at mga testigo habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Ayon sa umano'y liham, dahil sa security concerns, dapat manggaling ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa na wala siyang sapat na impormasyon dahil hindi naging bahagi ang defense team sa naturang liham o sa mga naging pag-uusap tungkol dito. I cannot, I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know, but I cannot dwell on the details kasi that is an OVP letter. And the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi di naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala kaming any participation pagdating doon. So again, I'm sorry. I wish I could give you more details pero hindi kasi talaga ako naging involved doon. Nang tanungin naman kung may kinalaman sa seguridad ng defense team ang umano'y liham, sinabi ni Powa na posibleng para sa kapakanan ng kanilang grupo ang naging kahilingan. Perhaps concern definitely for the defense team, hindi ba? But as to kung ano yung mga detalye talaga na napag-usapan, kasi as far as I understand it, nagkaroon ng pagpupulong, I think, between Secretary Bantug and the OVP. I'm not sure. Maybe you can confirm that. Samantala, kinumpirma ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi pinagbigyan ng Senado ang kahilingan na sagutin ang food at beverage ng defense team. Ayon kay Tulfo, napag-usapan ito sa mini caucus ng majority senators at napagdesisyonan na hindi maaaring pondohan ng Senado ang naturang gastusin. Desisyon po ng Senate President namin, number one, ano namin sasagutin sa COA yun, di ba? Natanong kami, napag-usapan namin kagabi sa mini caucus ng majority sa taas. Pinag-usapan yun, and the decision of majority is like, ba't natin sasagutin, di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila mamimili sa catering? Ipinaliwanag din ni Senate President Sherwin Gatchalian na wala ng sapat na pondo ang Senado para sagutin ang pagpapakain sa defense panel maging sa prosecution panel. Aniya, marami pang prioridad na gastusin ang Senado na kailangang unahin, kabilang ang budget hearings at committee hearings. We cannot afford it. Hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin. We have to prioritize, of course, yung budget hearings at committee hearings. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan nga, meron nga nag-comment Attorney Sal na kung wala naman palang budget kahit sa pagkain, dapat hindi na lang nag-impeachment. Ano pong masasabi niyo dito, Attorney? Well, ordinarily, pag meron kang kaso sa hukuman, talagang kanya-kanyang gastos yun. Nagdemanda, saka yung dinimanda. Yung dinimanda naman, pwede naman kasi silang pag sila'y nanalo sa kaso, kasama yun sa danyos perjuicio na hihingi nila sa hukuman na pagbayarin yung natalo dun sa mga ginastos nila sa abogado, lahat ng gastos nila dahil sa maling pagdidemanda sa kanila. Ordinarily, ganun yun. Kaya ganun din dito, ang feeling siguro nung nagpadala ng liham na yun, wala namang kasaysayan. Wala namang pasiambigan. Papagastusin mo si Vice President Inday Sara. Private money yan. Gagastos ka sa mga abogado. 3 araw sa isang linggo, gagastosan mo yan. Abuti niya ng 1 taon at kalahati. Talagang
kawawa naman ang dinimanda mo. Lalong-lalo na politika ang nasa likod, hindi naman totoo. Mabuti itong mga kongresista, ang lalaki ng mga budget nila dyan. Meron sila mga allowances dyan. Kaya, kumbaga, tagilid ang dinidemanda dyan. Pero, talagang, talagang, ang gawin na lang ninyo, mga papayo mo, pag natapos na yung impeachment at napatunayan na walang sala, si Inday Sara, demanda nyo, yung mga nagdemanda sa inyo, danyos, permission. Pero civil case na lang po ba yan, Attorney Sal, if ever? Siyempre, civil case. Pwede rin namang malicious prosecution, criminal case. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Sa iba pang balita ito, mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pangangailangang magsagawa pa ng loyalty check sa hanay ng militar sa kabila ng pagsisiwalat ng National Bureau of Investigation na may mga aktibong sundalo umano na iniimbestigahan kaugnay ng banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin sa ulat ni Ina Mortel. Buo pa rin ang tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa kabila ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court na may mga aktibong sundalo na kabilang sa mga persons of interest sa umano'y banta sa buhay ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, bagamat mas hihigpitan pa ang seguridad ng Pangulo dahil sa umano'y mga banta mula sa pamilya Duterte, walang nakikitang pangangailangan sa ngayon para magsagawa ng loyalty check sa hanay ng militar. Kasunod ito ng pagtatapos ng pagtalakay sa Article 4 ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ukol sa mga napaulat na grave threats. Matatanda ang sinabi ni Matibag na ang mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte at ng pangalawang Pangulo ang naging trigger point kaya binuo ang isang special task force. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid na ng Pangulo ang mga pagbabantang ito na bunsod umano ng galit ng pamilya Duterte. Tiniyak ng opisyal na hindi ito pinagsasawalang bahala ng gobyerno dahil buhay ng lider ng bansa ang nakataya kaya nararapat ang mas matinding pagpoprotekta. Noon pa naman po yan. Sabi nga po natin kung anong kinakailangan proteksyon ng Pangulo, yun dapat ang ibigay. Kung mas malamang pa or mas matindi pang pagpaprotekta sa Pangulo, dapat po dahil sa nakikita po at nadidinig nating pagbabanta sa kanyang buhay. Sa kabila nito, binigyan din ni Castro na buo pa rin ang kumpiyansa ng punong ehekutibo sa militar, ngunit dapat anyang matukoy ang mga individual na may balak tumalikod sa saligang batas. Yung tiwala ng Pangulo ay nandun pa rin po sa ating mga kasundaluhan. Yung mga balak na tumiwalag para proteksyonan, ipaglaban ang interes ng isang tao, laban sa batas, laban sa konstitusyon, dapat tong malaman kung sino-sino. Nilinaw din ng palasyo na ipinauubayan na nila sa liderato ng AFP at sa security forces ang pamamahala sa sitwasyon kaya walang nakalinyang loyalty checks sa ngayon. Sa ngayon po kasi ay alam ng Pangulo kung sino ang mga kailangan mapagtiwalaan. Hindi po ngayon nagkakaroon ng loyalty check. Nasa security na po yan at nasa pamumuno na po yan ng kasundaluhan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortal, SMNA News. Ayan, Attorney Sal, hindi na daw kailangan ng loyalty check. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi na nga kailangan kasi alam na nila kung sino yung mga kalaban nila. Sino yung mga kakampi nila. Hindi na nga kailangan. Ayan. May sa isa pang banda, Attorney Sal, tiniyak ng or ni US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ihaharap niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas kaugnay nga ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-uusap nila Marcos Jr. at US Secretary of State Marco Rubio kung saan nga tinalakay yung pinakahuling insidente ng Ayungin Shoal. Samantala, sinabi rin na Malacanang na nais ni Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng reset sa relasyon ng Pilipinas sa China upang maiwasan yung pag-uulit ng mga tensyon sa WPS. Binisita rin ng Pangulo Attorney Sal ang dalawang sugatang miyembro ng Philippine Navy na nasangkot nga sa insidente ng Ayungin Shoal at ginawaran ng Order of Lapu-Lapu bilang pagkilala sa kanilang katapangan at serbisyo. Itong isyong ito, Attorney Sal, makakatulong po ba kung halimbawa ang mismong presidente ng Estados Unidos yung parang mamagitan sa planong i-reset yung relasyon ng Pilipinas sa China?
Ang gawin ng gobyerno, baguhin nila ang kanilang patakaran panglabas, ang kanilang foreign policy. Hindi pwedeng sunod-sunuran ka sa gusto ng Estados Unidos. Kapalit ang kung ano yung mga konsiderasyon. Yan ang matagal nang sinasabi ni Presidente Duterte noong kanyang panahon. Kailangan talaga baguhin mo eh. Kasi pag reliant ka, dependent ka sa galaw ng Amerikano, susunod ka, talagang manganganib ka kasi kalaban niya, Russia, kalaban niya, China, Mm. Korea, ang lapit natin sa kanila. Layo naman nila. Pero kung ginagamit nila ang teritoryo natin sa pamamagitan ng pagtayo ng mga batas militar, may problema tayo, mapanganib. Ngayon, pagdating naman doon sa West Philippine Sea, matagal na natin sinasabi yan. Sinasabi rin ni Presidente Duterte na ang gagawin natin dyan, mag-usap tayo sa lamesa ng diplomasya. At hindi po pwede na mag-iiringan tayo na mag-iiringan yan hanggang sumabog yan. Mm. Kasi nga, ang bawat panig, talagang hindi naman sila atras sa mga posisyon nila. Para sa China, kanila yan. Mm. Para sa atin yan. At meron pa tayong arbitral award. Kaya ang ginawa ni Presidente noon, since hindi tayo magkasundo dito, pagkasunduan na muna natin yung mga bagay-bagay na maaaring magbinipisyo tayong dalawang bansa. O yun ang ginawa niya. Kaya kita niyo noon, walang gulo. Mm. O ngayon, dahil ang diskarte ng gobyerno ito, binibira mo ng binibira, Mm. nayayamot naman sila, binubuli naman tayo, sasagot tayo, wala naman tayo magawa, hindi natin kaya. Kaya kailangan, mag-usap na lang tayo kung anong dapat gawin. No? Since hindi tayo magkasundo, ayaw nyo, ayaw din namin, o magawa na lang tayo ng modus vivendi tinatawag, yung bang regla na kung tayo nagkita-kita roon, huwag na tayo magbabag, magbigayan tayo. Ganun na ang gawin. Pero too late na po kaya, Attorney Sal, nga na meron na lang nalalabing siguro mga isang taon na lang mahigit na panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na na-realize niya na kailangan maibalik muli yung relasyon ng Pilipinas at China. No such animal as too late. Pag gusto mo, gagawa mo ng paraan yan. Mm. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala,